Simula na po tayo kagad-agad. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako na naman po si Nyolo the Third. At magbibigay po tayo ng reaction ngayon. Ang dami pong issue ngayon. Ang daming issue. Ang daming kasinungalingan. Ang daming kabulukan. Okay, dito naman muna tayo dito kay Alportera. Bumanat na naman po si Alportera ang nagpicture po ng ubutubad si Digong na labas po ang kanyang betlog. Pagayin mo si BBM, no joke. Ayan, yan po si Jassy Igan. Ayan po ha. Yung tindi rin nito no? Nasisikmura mong picturean si Digong ng ubutubad, labas betlog. Putik ano yun? Ano yung korduroy? Stupid. Boom! Ano yung tsura nun? Nakakita ka ng taong korduroy. Diba sa pantalon? Putik no? Nakakaya nito no? Basta lang po talaga, basta lang masunod ang kanyang pamilya. Ang pamilya ni Alportera at gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. Kasi po talaga sobra-sobra po umaapaw ang pera nito. Umaapaw ang pera nito. Kaya lang po natin pinabalik-balikan to dahil po si First Lady po ay talagang dinidikitan nila ngayon. Diba? Shoutout, Ineco, Winnie Artos, Abby Pardo, ayan mga umabol. Jan Poruntong, shoutout sa inyo mga umabol. Joel Depano, may vlog ako. Arlanson, Lenny J, shoutout sa inyo. Yan sabi niya, Bongbong Marcos resign. Tama na, sobra na. Nasaan si Martin Romualdez at Saldico? Boba? Bakit tahimik kayo? Kailangan ko noon ng due process. Bakit ang ginagawa nyo ba kay PRRD may due process? Walang due process kay PRRD mo kahit meron. What the fuck? Ha? Yung betlog ng itay mo, yung betlog ng kinakalantari mo, wala kaming pakialam dyan. Diba? Ayan, syempre, panawagan nila Marcos resign. Pero, siya po nananawagan ng Marcos resign. Pero yung biyenan niya, pero yung mga kapatid ng biyenan niya, di ba? Ay yung biyenan niya, tapos yung nanay ng biyenan niya, ang kadikit, si First Lady. Di ba? Ibang klase. Ibang klase po ito. Ngayon, inaamon natin to si Small Boy. Yung ano niya, yung backer niya. Yung nagpopondo po sa Maisog. Yung nagpopondo po sa mga rally. Nung nakaraan, nagpopondo sa mga rally. Inaamon namin ikaw. Total, dumidikit kayo. Pati yung matanda dyan. Itago na lang natin sa call sign na grandmother. Ito, panoorin nyo. Sila ng president sila, muni. Siling niya, they go to court, there is justice, then you get abogado, and then file injunction, silipugan. Ito po yung leak video po ito na leak video po Ito po kasi, ito para maunawaan nyo uli sa mga hindi nasusundan to. Ito po yan ayan po kasama po ng First Lady natin yan. Sila po ngayon ay lumalapit sa First Lady para po sila ay magkaroon na naman ng power katulad ng kay Digong. Ayan po Ayan po sa isang okasyon, kandiyan pa si Chabit. Madaming ahas Pakita ko lang po sa inyo pakita ko lang po sa inyo. Ayan po yan. Ito po yung tatlo na yan. Ayan po, eto po, ayan si First Lady. Eto po yung grandmama. Eto po si Small Boy.
Ito po si ex-convict. Ayan po, ayan, tatlo na yan. Ayan po, ay lumalapit ngayon sa First Lady. At ipinaikutan po si First Lady na maaari daw maging friends of friends. Nako, delikado yan, First Lady. Ayan po, nagpupondo sa Maisog. Ayan po, nagpupondo sa rally ngayon kasama ni Chavit Singson. Patayin mo si BBM? No joke. Oh, ayan na. Ayan po kitang-kita nyo. Ang larawan na maraming ahas. Ayan po tatlo na yan. Ayan po ang nagpupondo kay Jasmine Igan na nagpapamasahe sa mga vlogger. Sinasagot po ng tatlo na yan. Lahat po na Maisog, sinasagot ng tatlo na yan. Oh. Kaya ito po ay babala para po sa ating First Lady Liza Araneta Marcos Isobel de Ayala. Diba? Oh, eto po yung video, leak video po ito. Na tignan nyo po ay siya mismo nagsasalita sa video, si Grandmama. Anong sabi sa video ni Grandmama? Oh, ito Sila, nag-president sila, muni. Oh, nag-president sila, ganyan. Pagkatapos niyan dumikit kay First Lady, kita niyo po to. Siling niya, they go to court, there is justice, then you get abogado, and then file injunction. Siling ko gani kabaluman ko na, pero kadugay. Ano yan po? Sabi niya, magpa-file ng injunction, magpa-file sa court, pero ang tagal. Pero daw po, ang tagal. Ayan, nababasa nyo pero ang tagal. Anong ginawa nila? Pero ang tagal oh. Tanay mabulig sa dayon. Ano yan po? Tanay mabulig sa dayon. Oh, dahil ang gusto ko, tutulong siya agad. Oh, sinabihan niya si Digong daw, Nag-friend kami mo. Oh, dahil friend kami niyan. Oh, First Lady, mag-ingat ka. Ayan po. Mag-ingat po kayo. Mga ano po yan, daig pa ahas nito. Anaconda na to. Oh, eto na nga po yung nangyari. Inuulit ko na naman yung video kasi para maunawaan nyo. Eto po ang nangyari. Ayaw ng grandmama ng matagal. Anong ginawa? Pinaras niya kay Digong. Eto po yung binraso ni Digong. Ngayon, ang kapalit nito, inalay nila si Jasmine Alpotera. Inalay nila ang Puday. Patayin mo si BBM? No joke. At pagkaalay nga po ng Puday, ano nangyari? Yan na po, nagalit si Maharlika dahil meron si Digong iskandal na hubot-hubad, kita ang betlog na ang kutis ni Digong parang nakakurduroy. What the fuck? Oh. May nagtanong si Christy Tagle, kung Nyolo, patay na ba si Gutesa? Hindi po, siya po ngayon ay Ghost Tessa. The Yensun family feud, involving one of the largest bus companies in the Philippines, Valuecar Transit Incorporated or VTI. Yan, no search warrant, dire-diretso. Ayan po, dito gumagalaw pa yan, naglalandian yung dalawang matanda. Ayan, tignan nyo po sa upper left nyo. Ganon sila mag-best friend. Tapos didikit ngayon kila First Lady. Tapos didikit ka ngayon kila First Lady. Ang dami na pong event na present sila. Basta pupunta sa province sa First Lady, nakabuntot yung tatlo na yan. Ayan po, First Lady. Tingnan yung mga kasama nyo, mga ahas. Has been ongoing since 2019. The feud began publicly on July 7th,
2019, when Leo Ray Yensun was ousted from his position as president, sparking a series of legal battles and public confrontations. Oh, ayan nga po, nakita niyo po itong video na to na pinakita ko sa inyo na ito na talagang inano nila, punersa, nagpadala si Digong ng mga pulis at talagang punersa niya ang bus company na yon para mapunta sa kanila, mapunta dito sa dalawa na to. Ito pong nakasalamin na to, si Small Boy at si ex-convict. Ngayon, ito rin po ang amon natin. O sige, ganito na lang. Kung talagang hindi kayo mga Duterte, sige nga, magpa-interview kayo ngayon. Sabihin nyo, Sara resign. Diba? Sabihin nyo nga na pabor kayo sa pagkakakulong ni Digong sa dahig bago kayo dumikit kay First Lady Lisa Marcos. Para magkaalaman tayo, sabihin nyo, Sara resign. Kung talagang tinatalikuran nyo ang mga Duterte. Di ba? Kung talagang tinatalikuran yung mga Duterte, sabihin nyo, Sara resign. Now. Di ba? Kasi pinapalukala nila ngayon na maka-administrasyon daw sila, maka Bongbong Marcos, maka First Lady, kaya nakikisuyo sila ngayon na magkaroon ng Friends of Friends. Gustong-gusto nila ngayon na magkaroon po at makapasok sa circle ni First Lady Lisa Marcos. Tayo naman po dito nagpapaalala lang. Kasi mahirap na po. Mahirap malusutan na naman tayo. Hindi ko kasi pwede ikwento eh. Yan po Ayan po, alam ko na nanonood lagi si First Lady. First Lady, shout out. Ngayon, dumako na po tayo dito sa pinakaabangan ng lahat ng mga DDS. Taneng! Ito na nga po, nung nakaraan po, Martin Romualdez as pasabog against Cheese Escudero noong pumarap po siya sa ICI. Ayan po, pinakita natin sa inyo na si Martin Romualdez po ay walang pirma sa BICAM. Pero si Cheese Escudero, butas-butas ang muka. Lilian Loviera, maraming salamat, di ba? Pinakita natin sa inyo na si Cheese Escudero po ay may pirma sa BICAM bukod pa sa butas-butas ang mukha niya. Hanggang ngayon, hindi pa po sumasagot si Cheese Escudero, puro lang Romualdez, mother father. Naturingan kang abogado, naturingan kang dating Senate President, naturingan kang dating prosecutor, nagpakatanga ka lang sa mga Duterte. Impacto. Wala kang puso, hayop ka! Di ba? Ganyan na po katanga si Cheese Escudero. At kung nalaman-laman lang natin pero natunugan natin yan, inatras niya ng inatras ang 4th week ng ina niya. Ginawa niyang 4th month. Ngayon, 4th ever. 4th ever young. I wanna be 4th ever young. Do you wanna live forever and never and never? Na LSS ako eh. LSS ako Di na LS ako, Mary Rivera, na LSS ako. Kasi sumakay ako ng jeep eh. Ang ganda ng tunog eh. Madami pa yung mga tug-tug-tug. Hindi ko may narinig. Ba't yung music ngayon? Puro tug-tug-tug-tug-tug-tug. Forever young. Ayun lang yan.
Eto na po tayo. Dito naman po tayo sa nakalap natin sa Vera Files. Secret in the Senate, the Gasti budget insertion of Chis Escudero. Ano po ba yan? Eto po yan. The sole political context. Chis Escudero wants to be the next president, Senate President of the 20th Senate. Gusto niya maging Senate President. Anong ginawa ng hayop na yan? Di ba? Pero, ang ambisyon na yon ay hindi libre. Anong ginawa ni Chis? He must win his way by means of project not only to his fellow senator allies, but for him as well. Diyan po pumapasok ang 142 billion na hindi niya mapaliwanag. Namudmod. Namudmod pala si Chis. Tinrabaho niya yung BICAM para yung pagdating po ng botohan ng Senate President, pagdating po ng impeachment, saktong-sakto. Saktong-sakto ang keso. Creamy with cheese. Malapot. At gano'n na nga po ang nangyari. Si Chis po ngayon ang pinakamabilis na luklok na Senate President. Siya po ang pinakamabilis na Senate President. Halos isang buwan lang, mabuhay ka, kurakot ka. Wala kang puso, hayop ka. Eto na po. In addition, nothing can stop him as well from using these insertions to buy their acquittal votes for Sara Duterte. Ngayon lang natin nalaman yan na talagang tuta pala tong hayop na to. At yung 142 billion na yon, malamang sa alamang pinangbili ng ng boto para wag ma-pursue or mag-process the said impeachment, Your Honor, Mr. Chair. Okay? They execute a demon. Your Honor, Mr. Chair, they execute a demonic plan in which the Congress have impeached Sara Duterte in the House of Representatives, and then this demonic plan of Chis Escudero with the majority floor leader Joel Villanueva to delay the impeachment trial, and they are saying that they are election, that they are not ready, that there is forthwith, that there is motherfucking keso. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Nung ini-impeach si Sara sa House of Representatives, nagtatawaran na pala tong mga demonyong to. May plano na talaga silang walang impeachment na nangyayari. At yan nga po nakikita natin ngayon. Nagkakampi-kampiyan ng mga demonyo. Huwag kayong mag-alala, mga demonyo kayo. 3 na lang kayong matitira dyan sa minorya. Hayop kayo. Diba? Ngayon, eto po si Romualdez. Romualdez at ICI. I have nothing to hide. Si Chis ba pwede niyang masabi yan? Wala siyang kasalanan, wala siyang tinatago. Ang dami mong tinatago, di ba? Chis? Di ba ang dami mong tinatago? Chis Escudero at yahoo.com? Eto po, bukod po sa 142 billion insertion, meron si Chis na katakot-takot na pagmamanipula. Saan? Pagmamanipula po
sa flood control, pagmamanipula po sa budget, pagmamanipula po sa mga kamag-anak. Ito po, pakinggan nyo po ang ating nakuha ng mga impormasyon. Ito po okay. Okay, nasaan na yun? Okay. Okay, hindi yan. Okay. Eto na po. Rappler does it again. Eto na po Rappler, political contractor. Ay, thank you, Walian 52. Diba? Anong sabi ni Walian? Si Cheese Escudero, wala kang maaasahan. Walian. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Salang wala yan. Impromptu po tayo dito. Wala tayong script. Kung ano ang lumabas dyan, lalabasan natin yan. Mabuhay ka, Dick! Eto na po, Rappler Political Contractor Investigate Series is such a gem. Consider subscribing or donating to Rappler. They are doing good work. Napakabuti daw ng Rappler. Pero ako, 50-50 ako dyan. Nireport ako dyan Eto na po, Senator Escudero, kapatid, congressman. Joseph Quirante, business partner, Milton Ngu. Ayan nga yung Joseph Ngu, yung sa ano. Ayan Congressman Det. Ito yung babaeng kapatid, asawa si Joseph Quirante. Ayan po asawa si Joseph Quirante. Ang business partner ni Milton Ngu. Ito pong kapatid ulit, Maynard Ngu, Cheese Escudero. Putik. Ayan po pala yan. Ayan po Octagon Concrete Solution is partly owned by Joseph John Quirante, the husband of Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, who is younger sister of Senator Cheese Escudero. Ay, maraming salamat po, William, Ma'am William. Okay? Quirante is the chief financial officer of Octagon and owns 5% of 50 million worth of shares in the company according to its 2025 General Information Sheet. Octagon president is Milton Ngu, the brother of Maynard Ngu. Who has been accused of being Escudero's bagman for DPWH. Cheese Escudero has denied allegation made by former DPWH Roberto Bernardo. Ayan Ganyan po walang iya si Cheese Escudero. Ayan po Ayan po. Eto si Cheese, yung kapatid niya, congressman, asawa si Joseph Quirante. Ngayon, si Joseph Quirante, business partner niya si Milton Ngu sa Octagon. Tapos si Milton Ngu
Kapatid niya ang bagman ni Cheese Escudero. Amazing! Kaya, kahit anong tago ni Cheese Escudero, wala yan tayo maasahan dyan. Di ba? Ayan po ang ating natuklasan dito kay Cheese Escudero. Ngayon, wala po siyang salita, wala po siyang paliwanag, wala po siyang konkretong mapakitang ebidensya, puro dakdak. Tama po ba yon? Ha? Tama ba yon? Na isa kang abogado, dati kang Senate President, dadaanin mo sa puro dakdak? Oh. Shout out. Shout out muna tayo, Ma'am Joey. Shout out, Ma'am Lane. Pare Eduardo. Yan, shout out ha. Diba? Dati kang Senate President. Ngayon, nabubuhay ka po sa chismis. Dati kang mayabang, Mr. Fort Wit. Oh, ngayon, nasa na ang iyong lawit? Diba? Cheese Escudero, ilabas mo ang iyong lawit. Kung ikaw ay may lawit, meron kang betlog. Patayin mo si BBM? No joke. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain.
kapatid, magpakasaya kayo, hindi na magtatagal, sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Lagit laging kami lagi ang kaawa-awa. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Sa mga nasa Kongreso at sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado.